Alam mo ba na wanted sina Julian, Xavier, Melissa at Yin sa Monian Empire? Kriminal nga ba sila o may mali lang sa sistema? At alam nyo ba na magkapatid pala si Alice at Melissa? Ito ang storya ng Forsaken Light na ikukwento ko sa inyo. Sa malayong kaharian ng Monian Empire, kilala bilang tahanan ng liwanag at kapangyarihan, namumuno ang Order of Light. Isa sa kanila ay ang pinakabata, ang tagapagtanggol si Xavier. Meron siyang isang pambihirang kapangyarihan at kilala siya bilang Arbiter of Light. Si Xavier ay galing sa ordinaryong pamilya ng mga ngalakal sa Lumina City. Dahil sa elf lineage na minana niya sa kanyang ina, pinanganak si Xavier na may angking talino at mata na kulay sapphire. Bata pa lang nagpakita na agad siya ng interes sa Monastery of Light imbes na manahin ang negosyo ng kanilang pamilya. Kaya naman sa hustong edad, sumali na agad siya sa Monastery of Light para mag-aral. Dito, tinuruan silang ipagtanggol ang imperyo, ang kanilang doktrina, at ang lahat ng naniniwala sa liwanag at kabutihan. Pero sa kabila ng imaheng ito, may nakatagong madilim na liwanag na natuklasan si Xavier. May isang misyon ni Xavier na pumalpak dahil ayaw niyang makinig sa utos ng bishop. Pero dahil magaling siya, binigyan ulit siya ng chance na bumawi at ma-redeem yung kanyang image. Sa gitna ng kanyang bagong misyon, nakilala niya sina Melissa at Yin. Si Melissa ay merong maliit na patahian sa Lumina City, ang capital ng Monian Empire. Lumaki siya kasama ang kanyang ina na nagturo sa kanya ng pananahi. Mula pagkabata, natutunan niyang maging mabilis, maingat at malikain. Naku, kayang-kaya niyang pagsabayin ang maghabol ng tela, tumalon sa hagdan at umikot sa shop ng walang aberya. Nang mawala ang kanyang ina, may pinamana sa kanya ito na isang manika. Siyempre, bilang bata na nangangarap na magkaroon ng ganitong laruan, malaki ang sentimental value nito para kay Melissa. Pero hindi lang pala isang ordinaryong manika ito. Ito ay isang voodoo doll. Kung anong gawin mo sa doll, mararamdaman din ng tao na nakalink dito. Parang kulam, ganun. Ginagamit niya ito para proteksyonan ang kanyang sarili at tumulong sa mga taong inaapi. Kumbaga siya ang takbuhan ng mga underdog. Isang gabi habang nagsasara na si Melissa ng kanyang shop, biglang may dumating na grupo ng mga armadong lalaki. O ito na, gaganti na sila kay Melissa. Agad siyang gumalaw at umiwas sa kanilang mga atake gamit ang kanyang mahika at galing. Pero may bigla pang humabol na kalaban. Pero bago pa man nito atakihin si Melissa, dumating si Yin. Wow! Knight and shining armor ang peg. Pero ito, hindi aksidente ang pagdating ni Yin sa patahian ha. Matagal niya na talagang hinahanap si Melissa, ang tanging tao na pinaniniwalaan niyang makakatulong sa kanya para mapalayas ang demonyo na nasa katawan niya, si Evil God Lee. So kung nakikita niyo si Yin, diba, meron siyang mga rings na nakasuot sa kanyang arm. Hindi yun accessory na ginamit lang niya, pampapogi, ganun. Hindi yun basta-basta natatanggal kay Yin. Indicator yon ng evil god na nakasanib sa kanya. Habang nagaganap ang labanan, napansin din agad ni Melissa ang kakaibang aura ni Yin. May halo itong mabigat at misteryosong presensya na nagbibigay ng lakas na higit sa isang normal na tao. Dito sinabi ni Yin ang pinagmulan niya at ang pakay niya kay Melissa. Natagpuan si Yin na isang sanggol na nakalagay sa basket at pinalutang-lutang sa Floral Falls. Dito nakita siya ng mga ermitanyo at kinupkup at tinuruan din siya ng mga ito ng martial arts. Isang hapon habang nagliliwaliw si Yin, isang kakaibang enerhiya ang dumaloy mula sa kabila ng lambak at pumasok sa katawan niya. Sinaliban siya ng evil god na si Lee. Ito ang uri ng evil god na walang katawan, kaya kailangan niya ng ibang tao para maging host. Mas malakas na host, mas lumalakas ang kapangyarihan ni Lee. Si Yuzong na nagisilbing mentor ni Yin ang nagsabi sa kanya ng tungkol kay Melissa para makontrol at matanggal si Lee sa katawan niya. Sa mas malalim na kwento guys, actually si Yuzong talaga ang sumira ng seal kung saan nakakulong si Lee ng mahabang panahon. Pero ang vision ni Yuzong ay konektado sa kanyang kaalaman na si Yin lang ang may kakayanang harapin o mabuhay sa impluensya ng evil god na si Lee. And for some reason guys, may kakaiba talaga na lakas etong si Yin. Kumbaga nagagawa pa rin niyang kontrolin ang kanyang sarili. Kaya may mga pagkakataon pa nga na sinasapak ni Yin yung sarili niya. Parang gano'n no? At eto na,
Eto palang si Melissa, hindi alam kung paano tanggalin ang demonyo sa katawan ni Yin. Pero dahil kailangan niya ng bodyguard sa shop, binudol niya si Yin. Sinabi niya na, sige, tutulungan kita pero magtrabaho ka muna dito. Kaya ayun, naging assistant si Yin sa shop ni Melissa. Taga-tahe, taga-ingat, taga-singil ng utang. Pero kahit malakas si Yin, madali naman siyang maisahan ng mga tao. Dahil dito, nagsimulang mayamot si Melissa. Alam niyang kailangan niya si Yin para sa proteksyon niya sa shop. Kaya lang minsan mas marami pang aberya at problema ang naidudulot ni Yin kaysa natutulong eh. Kaya nagplano siya ng isa na namang tusong paraan para mautakan si Yin. Pero nang hindi naman na-hurt yung feelings niya. Kaya sinabi niya kay Yin na para maalis niya si Lee sa katawan niya, kailangan niyang manghuli ng mga demonyo na pagala-gala sa mga pader ng lungsod tuwing hating gabi. Yes! At naniwala nga si Yin kasi alam niyo naman si Yin. So yun na nga, matapos maghanda, si Yin ay naghanap na nga siya ng mga demonyo. At naiwan si Melissa sa shop. Hindi nagtagal, biglang lumusob si Alice, ang half-sister ni Melissa. Half-sister pala sila. Meron silang iisang ama. Pero dahil anak sa labas etong si Melissa, napuno ng galit at puot si Alice sa kanya. Dahil dito, pinlano ni Alice na gamitin ang kapangyarihan ni Yin at ang evil god para sa kanyang masamang balak. Alam niyang si Yin ang hinahanap ng kanyang kapatid. Handang gawin ni Alice lahat. Makuha lang niya si Yin sa kamay ni Melissa. Kasi alam niyo naman si Alice, nagre-recruit yan ng mga miyembro ng kanyang imperyo. Nagpang-abot na nga ang magkapatid. Si Melissa kahit na siya ay magaling ay wala siyang binatbat at halos matalo na siya ni Alice. Pero bago tuluyang matalo si Melissa, saktong dumating si Yin. Nung tinanong ni Melissa kung bakit siya bumalik, simple lang ang naging sagot ni Yin. May masamang aura akong naramdaman sa shop. Akala ko ito na yung demonyong kailangan kong mahuli. Dahil sa ingay ng labanan mula sa shop, napansin ito ng Monian Empire guards. Nagmadali silang pumunta sa shop at nagawang paalisin si Alice. Naging mas mapanganib na ang buhay ni Yin at Melissa. Hindi na rin sila ligtas sa Lumina City. Nilagyan na rin kasi sila ng bounty at tinuring na kriminal dahil sa dinulot nilang gulo doon sa syudad. Nagkataon na nung gabing iyon, si Xavier ang naatasang magbantay sa mga kalsada ng Lumina City. Habang nagpapatrol, nakita niya ang dalawa na hinahabol ng mga halimaw ni Alice. Agad namang kumilos si Xavier. Tinaboy niya ang mga halimaw at niligtas ang dalawang kabataan sa panganib. Pero dahil dito, automatic naging wanted na rin si Xavier kasi tinulungan niya yung technically ay kriminal. Dali-dali silang umalis sa lungsod at nagtago sa mga kabundukan. Dito, panandalian silang nakatakas sa pagmamasid ng imperyo. Ginamit na rin ni Xavier ang pagkakataon na turuan ng tamang pakikipaglaban yung dalawa. Bilang dating arbiter of light ng Monian Empire, ipinagtapat niya rin sa dalawa ang mga lihim na nakatago sa simbahan at sa imperyo na ginagawang manipulahin ng Church of Light ang mga tao. Isang araw habang nagsasanay sa bundok, nakaramdam si Xavier ng kakaibang presensya. Isang misteryosong silhouette ng isang lalaki ang lumitaw sa di kalayuan. Tahimik pero puno ng intensyon. Agad niyang naramdaman ang banta. Ito si Julian, isang ulilang bata na nagpagala-gala sa lansangan ng Monian Empire. Dito napansin ng Archbishop ang potensyal niya at kinupkup siya. Ito rin ang nagbigay ng pangalan niya na Julian. Pinadala siya sa Imperial Academy, isang sangay ng imperyo na nagsasani ng mga ravens para maging isang lihim na tagalinis ng kalat ng imperyo. Parang mga assassin ganun. Sa academy, natutunan ni Julian ang pinakamahigpit na disiplina, martial arts at mga taktika para sa mga pinakadelikadong misyon. At take note, mga ulilang bata lang ang nandito sa Imperial Academy. Ang mga estudyante na nakakapasa ay pinipiling maging ravens. Ngayon, bilang huling misyon, inutusan si Julian na harapin si Xavier at ang kanyang mga kasama na sa pagkakaalam niya ay 3 kriminal na nagbabalak lumaban sa sistemang pinaglilingkuran niya. At eto na, nagkaharap na nga sila. Mabilis na napahina ni Julian ang mga kaedad niya. Dito agad na rumisponde si Xavier para maitakas pa ang dalawa. Pero masyadong malakas etong si Julian. Sa muli nitong pag-amba ng atake, umihip ang hangin. Doon nakita ni Xavier ang pilat sa noo ni Julian. Gulantang at puno ng pagsisisi. Bumalik ang mapait niyang kasalanan. At sabi niya, kung ikaw ang dumating para linisin ako, tatanggapin ko natapos ng lahat ang iyong ina. Pagkarinig ng mga salitang iyon, natigilan si Julian.
Kalat ang pagkabigla sa mata. Napasigaw siya. Ang aking ina! Alam mo ang nakaraan ko? Nag-aninlangan at napatahimik si Xavier kung sasabihin pa ba niya yung nagawa niya. Nagpasya siyang sabihin ang katotohanan. Ready na ba kayo? Ito na. Throwback tayo, 10 taon ang nakaraan. Ito yung pumalpak na misyon ni Xavier. Naatasan siya na lusubin ang mga tinaguriang tiwalag na malalayang panday or free smiths. Ang plano, aalalayan ni Xavier ang secret force ng mga Raven para atakihin ang kuta ng mga panday. Ito ay para pagbayarin at magapi ang kumakalat na kasamaan sa Landupdon. Gamit ang kanyang signature move, nasira ni Xavier ang depensa ng kanyang mga target, pero nung makita niya ang nasa loob, buong kuta ay puno ng kababaihan, bata at matatanda. Mga inosenteng tao ang nagkalat at walang buhay. At yung mga kasamahan niyang Ravens, walang awa at walang tinitira. Nanginginig si Xavier habang lumalalim ang labanan. Mula sa asawa ng isang Smith Master, nalaman niya ang totoo. Hindi pala tungkol sa pagpigil ng mga kriminal ang misyon na ito, kundi para nakawin ang sikretong mahika ng mga panday. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagduda siya sa utos ng obispo. Bago pa siya makapagdesisyon, isang Raven sa likod niya ang naglabas ng flying knife. Wala nang buhay ang babae sa isang iglap. Naramdaman niya ang kilos sa dilim. Isang batang may pulang buhok, natatakot at naguguluhan. Katago. Biglang bumalik sa alaala ni Julian ang gabing iyon na tila kidlat na tumama sa kanya. Kita niya ang muka ng kanyang ina, punong-puno ng kabutihan at pagmamahal. Naroon ang kanyang ina, inaalalayan ang mga labi niya at tinuturuan siyang ngumiti kahit puno ng pangamba. At habang nagtatago sa likod ng mga kahon, pinilit niyang ngumiti kahit nanginginig na siya. Ang ngiting iyon ay tumagos sa puso ni Xavier at tila ba nabuhusan siya ng malamig na tubig. Galit na sumigaw si Xavier. Pinangako kong parusahan ang mga kriminal, pero hindi ko tatanggapin ang ganitong kalupitan. Pinilit ni Xavier na umiwas at iwan ang kuta. Sa kalagitnaan ng pagbabalik tanaw na ito, dumating si Alice kasama ang kanyang mga halimaw. Halos panghinaan na yung tatlo sa dami ng kalaban. Alam ni Xavier na kailangan nilang mag-isip para makaligtas. Bago pa man makalapit si Alice, isang pamilyar na kilos ang humarang sa kanila, si Julian. Sa kabila ng kanyang misyon bilang Raven, ay sumulpot at tinulungan pa silang makatakas sa kamay ni Alice. Ramdam ni Julian ang isang bagay na mas malalim, ang pangangailangan na malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang mga magulang at sa pinagmulan niya. Sa pagkakataong iyon, ipinakita niya ang bagong paninindigan na hiwalay sa imperyo. Dito nagsimula ang Forsaken Light. Ang samahan nilang apat na tinatangkilik ang sariling katarungan, humaharap sa dilim at liwanag sa kanilang pamamaraan at hindi na sumusunod sa sistemang mali ang landas na dinadaanan. Hindi sila taksil o kriminal. Sila ang mga taong naliwanagan at alam ang tunay na kabutihan at hindi nakadepende sa aninong inalalatag ng kapangyarihan. O ngayon, ano sa tingin nyo? Kriminal nga ba sila? O sadyang may mali lang sa sistema? Kayo nang bahalang humusga. At kaninong kwenta pa ba ang gusto nyong malaman? I-comment nyo na yan sa baba. Muli po, ako si Fuego. Maraming salamat sa panonood. And to God be the glory.